bago tayo mag-start sa ating pong presentation. Tayo po ay manalangin. Mag-umpisa na ba, Doc? Sige po, sige po. Let's pray. Dakilang Diyos, muli kami ay dadako sa aming pag-aaral. Kami, O Diyos, ay humihiling ng iyong patnubay, ang iyong banal na espiritu ang siyang magturo sa amin. Dalangin namin, O Diyos, ang kapayapaan at kaayusan at ang pagtuturo ng aming tagapagturo ay maging inspirasyon sa amin at magbigay sa amin ng pag-asa at kaalaman, Panginoon, upang sa amin pong paglakad sa iyo ay amin pong magamit ang lahat ng ito. At basbasan mo, Panginoon, ang bawat isa, ganun yung aming tagapagturo. Magindapatin mo ang bawat isa muli sa pamamagitan ng mapatawaran ng lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Ito po ang aming sinasamo sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you so much, Chaplain Chris Macam from San Mateo, Isabela. Okay mga kapatid, ipagpapatuloy po natin ang ating discussion. Okay po ba ang dating ng sound ko? Okay po ba ang dating ng sound? Yes po, loud and Yes po, clear. yes po. Okay, sige po. May picture naman ako Loud dyan. and clear. May kita naman po yung picture ko dyan sa mga baguhan. Kahit hindi na siguro ako mag-open cam. Okay, dito ako sa media center ngayon. Okay, ito yung continuation po ng ating discussion po sa Book of Revelation, sa ating subject na Understanding the Book of Revelation. Ginawa na po natin ito na topical or kumuha tayo ng mga important subjects sa Revelation na kailangan nating mas maunawaan para atin pong makita kung paano po natin ito i-share o i-apply sa ating buhay. Ito pong aklat ng Revelation, ganun din sa Book of Daniel, ang dalawang mahalagang aklat na dapat pinag-aaralan, masusing pinag-aaralan ng mga kaanib ng remnant church, nalabing iglesia. Sangayon sa Spirit of Prophecy, i-focus daw po natin ang ating mga panahon at ang ating atensyon sa mga fulfillment, yung mga tinatawag natin na current fulfillment ng mga propesiya o hula o mga predictions mula po sa Book of Daniel and Book of Revelation. Ngayon po, ang focus ng ating pag-aaral ngayon ay ito pong 144,000. Isa po ito sa mga tinatawag natin na theological issues, pinag-uusapan. Dahil ano ba ito? Literal ba ito? Ito ay symbolical. Ngayon pong umaga ay ating pag-usapan, alamin natin kung ano ba ang characteristics ng 144,000 at yung binabanggit ni John, the Apostle, yung binabanggit po niya na the great multitude. Kasi bukod sa 144,000 na kanyang nakita, mayroong paglingon niya ay may nakita pa siyang 144,000. Ito ba ay magkaibang grupo o iisang grupo lamang? Tingnan po natin mga kapatid. At I would like to invite you also to open your Bible. Buksan po ang ating mga Biblia sa aklat na ating sentro ng ating pag-aaral, itong Book of Revelation. English po itong presentation natin, pero itong ating pong basahin natin sa Tagalog version. Sundan nyo lang po yung outline dito sa aking pong presentation. Okay. Apokalipsis, 7, 3, 4 at 14, 1. Tingnan po natin itong characteristics of the 144,000 in the great multitude. Number 1, description po dito ay, they are servants of our God who will be sealed in their foreheads.
Sila po ay mga lingkod ng ating Diyos na tinatakan sa kanilang mga noo. Sundan po natin itong verse niya, chapter 7, verse 3 and 4. Ganito po ang sinasabi mga kapatid. 7, 3 and 4. Na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo, ang mga alipin ng ating Diyos. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Yan po binabanggit. Binabanggit dito mga kapatid na 144,000 yung bilang nila na natatakan po sila sa kanilang mga noo. Ang description din nila dito ay sila yung mga lingkod ng Diyos. Sa 14 verse 1, ganito po ang sinasabi. At tumingin ako at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion. At ang kasama niya ay 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kani-kanyang noo. So ito mga kapatid yung description, characteristics ng 144,000. Sila ay mga lingkod ng kordero at lingkod ng Diyos Ama. May mga tatak sa kanilang noo at sila po ay kasama niya. Ang second description po ay 12,000 of the tribes of Israel. Meron pong yung bilang na 144,000 literally ay kinuha po doon sa 12,000 I mean, mula po sa 12 tribo ng Israel. Itong Bible po, hindi lamang theology ang ating pinag-aaralan dito, nag-aaral din tayo ng mathematics. Yan. Yung 12,000 representatives from the 12 tribes of Israel, i-times mo po yung 12 times 12,000 mga kapatid. Lalabas po yan na 144,000. Wait lang po, no? At nag-lobat ang ating cellphone. Anyway, meron pa naman tayo dito ng isang backup. Okay, mga kapatid, sila po ay 12,000 mula sa 12 tribo ng Israel. Kaya ang bilang po nila ay 144,000. 12 times 12,000 is 144,000. So, ito po sa mathematics. So, mababasa po yan sa Revelation 5:7-8. Ganito po. At siya lumapit at pinuhang sa kanang kapatid. Niya umapaupo sa luklukan at pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 20 matatanda ay nakagpatira pa sa harapan ng kordero. Nang bawat isa ay may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan na siyang mga panalangin ng mga banal. Okay. Ituloy po natin. Parang yung reference natin ay iba. Okay. Tuloy po natin sa number 3. They stand with the Lamb on the Mount Zion. Sila po ay nakatayo kasama ang kordero dun sa Mount Zion. Revelation 14 verse 1 po. At sa Revelation 14 verse 3, sinasabi dito na they sing a new song that no one else could learn. Tingnan po natin yung 14 verse 3 ng Revelation. 14 verse 3. At sila nag-aawitan ng wari isang bagong awit sa harapan ng luklukan at sa harap ng 4 na nilalang na buhay at ng matatanda. At sino man ay hindi maaring matuto ng awit, kundi ang 144,000 lamang sa makatuwid bagay siyang mga binili mula sa lupa. So sila po yung umaawit ng bagong awit na hindi
pwedeng matutunan ng sino man, kundi yung mga tinubos lamang sa lupa. So sila they redeemed from the earth, no? Doon sa verse 14, chapter 14 verse 3, they were redeemed from the earth. Sila po yung mga tinubos mula sa lupa. Okay? Sila po yung umaawit ng bagong awit. So yung mga description, no, parang kung titingnan mo, parang special group talaga ito ng mga saved, yung mga naligtas doon sa langit, mga kapatid. Number 6 po na karakteristik nila, they were not defiled from the woman and they are virgins. 14 verse 4, ganito po ang sinasabi. At ang mga ito ay hindi nangahawa sa mga babae sapagkat sila ay mga malilinis at ang mga ito ay ang nagsisusunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito ay ang binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga ng kordero. Yun po yung sa verse 4, mga kapatid. They were not defiled from woman and they are virgins. Sila po ay mga berhen. Yan. Dalagang malinis. Hindi sila nahahawa sa babae. Sila po yung mga berhen. And number 7, mga kapatid, Revelation verse 4 din, they follow the Lamb wherever he goes. Ibig sabihin, naging faithful sila. Sinundan nila ang yapak ng Panginoon, hindi man siguro literally, kundi yung mga prinsipyo at aral ng Panginoon ay sinundan nila even unto death. Kahit na maging kamatayan man yung naging bunga ng kanilang pagsunod sa ating Panginoon. So number 8, mga kapatid, no guile was found in their mouth. Wala pong kasinungalingan na nasumpungan sa kanilang mga labi. At sa kanilang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan. Sila ay mga walang dungis. Ayan po. No guile was found in their mouth. Sabi sila ito yung mga pawang malilinis. They stand before the throne of God without fault. Kaya ibig sabihin talagang malinis to. Walang dungis, walang kapintasan. Awanti pa kapilawan na, sabi sa Ilocano. Walang may pipintas sa kanilang mga karakter. Walang kasinungalingan na sumpungan sa kanilang mga labi. At number 10, mga kapatid, the great multitude formed by all nations, tribes, people, and tongues. Ito maganda pong balita. Ang description dito, mga kapatid, dun sa 144,000, literally, galing siya sa 12 tribes of Israel. Pero pagdating sa verse 9, nanggaling daw pala ito sa iba't ibang mga bansa, tribo, mga tao, at mga wika. 7 verse 9, tingnan niyo po. At ang ibang anghel, okay, sorry, Revelation 7 verse 9. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako. Verse 9, pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nangadaramta na mapuputing damit at ang mga palma sa kanilang mga kamay. Kita niyo po, nanggaling pala ito sa iba't ibang mga nasyon, bansa, tribo, tao at mga wika. Ibig sabihin, hindi lang pala ito particular group of people na galing dun sa mga 12 tribes of Israel. Dahil sa description nitong sa verse 9 ng chapter 7, sinabi ni John the Apostle na ito po ay galing sa iba't ibang nasyon, tribo, mga tao at mga wika. Ibig sabihin nito ay they came from different parts of the globe, no? Yung sa verse 9 pa rin, binabanggit yung the great multitude is clothed with the robes and carry palm branches. Nakadamit sila ng maputi. Okay, maputi. Yung sinuot nila sa kasalan. Yung kasalan, sa parable of the wedding feast, yung kasalan doon, yung groom ay kumakatawan sa Panginoong Hesus, ang ating kasintahang lalaki. At yung bride ay yung iglesia, yung true church na naghahanda, nagpapaganda, not just physically, kundi spiritually, na walang dungis pagharap niya sa kasalan, sa second coming. And then yung damit na sinuot doon, yung mga puputing damit na isinuot sa kasalan, ay simbolo ng Christ's righteousness, katuwiran ni Kristo.
na siyang tinatanggap ng bawat tao kapag tayo po ay na-justify na. Tayo nilinis na ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang dugo yung nabuo sa bundok ng Kalbaryo. So yun po mga kapatid, yung sa tinatawag natin na pagtanggap natin ng Christ righteousness. Ito man po ay imputed or imparted righteousness. Basta yung katuwiran ni Kristo ang binabalot sa atin. Inaalis na yung marumi nating damit, yung maruming buhay natin. Pinapalitan ng puting damit na pangkasalan, simbolo ng katuwiran ni Kristo. At yung palma po na hawak nila sa verse 9 ng Revelation 7, chapter 7, verse 9, ay simbolo po ng pagtatagumpay. Pag ang palma po ay binabanggit sa Biblia at ito'y hawak ng mga tao, it symbolize victory. Ibig sabihin, itong mga taong ito na nasumunod sa kordero, saan man siya pumaroon, na nabibihisan ng puting damit, ay nanggaling sa iba't ibang mga lugar ng ating mundo. Sila din po ay mga nagtagumpay. No? Nagtagumpay sila laban po sa mga pag-uusig at sa pag-atake ng kaaway sa kanilang buhay. So yung palm branches na hawak nila ay simbolo po ng pagkatagumpay. Nagtagumpay sila sa pakikipaglaban sa tinatawag na Christian, anong tawag doon? Christian, pakipaglabang Kristiyano mga kapatid, no? Christian battle, yan po. So mga kapatid, let's continue. Thank you, Mark Daniel. Siguro niya i-discussion mo tayo. So, some have interpreted the 144,000 as a literal number. Kasi po, marami naman sa Bible na binabanggit na yung, pag bumanggit ang Book of Revelation ng number, majority, o kaya ay marami po sa mga, bagamat ang Book of Revelation and Daniel ay prophetic, highly prophetic books. Yan po ay naglalaman ng mga simbolo na may mga kahulugan na literal na kahulugan pero simbolo ang pinakita sa visions and dreams ng mga prophets like Prophet Daniel and Prophet John. Pero mga kapatid, pag binanggit po ang numero sa Book of Revelation, kalimitan po dyan ay literal naman ang numbers. Tingnan po natin itong mga example. Some have interpreted the 144,000 as literal number. Sabi literal yan, 144,000. Lagi nga sa 12 tribes of Israel 12,000 sa grupo ni Benjamin, sa grupo ni Ruben. So, and so on and so forth mga kapatid. So, sabi nila, literal yan. Pero sa verse 9, chapter 7 na binanggit kanina, ang description naman ng mga naligtas na yon ay galing sa iba't ibang wika, bayan at lahi at sa lugar mga kapatid. Okay? Yung mga nag-interpret po na ang 144,000 sa Book of Revelation ay literal number, ibinase po nila ang kanilang interpretation sa katotohanan that although Revelation uses symbols, numbers are often understood literally daw po. Ang sabi ng kanilang mag-interpret ng mga scholars. For example, o for instance, yung 7 churches. Di ba pinag-aralan po natin yung 7 churches, no? So, literal talaga na 7 churches yon. Historically and geographically, prophetically, 7 churches talaga po yung nag-exist doon. Yung pinag-aralan natin sa chapter 1 to 3. And then meron din binabagit na 24 thrones na merong nakaluklok doon o nakaupo na mga 24 elders. So literal din, binabanggit doon. May 4 horses, 4 na mga kabayo. Literal din na may mga kabayo talaga na lumabas, pero may ibang kahulugan. Dahil yung mga kabayong yon, nag-iba-iba yung kulay niya. Mula sa puti, naging itim, o naging gray, naging red, hanggang sa naging black. Na merong iba't ibang fulfillment sa prophecy, sa history ng Christianity. May iba't ibang paraan na panahon ng mula sa dalisay na pananampalataya ng Apostolic Church na dungisan ng paganismo, nagkaroon ng persecution, kaya naging pula, maraming pinatay, hanggang sa naging black. Ibig sabihin ay na-conquer, may panahon na na-conquer ang katotohanan ng mga kamalian na haluan ng pagan practices ang dalisay na iglesia, ang mga aral nito. Alam natin doon sa pinag-aralan natin, sa Christian denominations, yung history ng
na reformation kung bakit may mga nag-aklas na bumangon para ibalik yung programa ng Back to the Bible, alisin yung mga tradisyon at ibalik ang kung ano ang sinasabi ng Biblia, sola scriptura. Okay. Nandiyan din po yung two beasts, di ba yung dalawang hayop na nandun bumangon mula sa tubig. Meron ding 12 gates. Doon sa New Jerusalem, may 12 gates. Nandun pa nga raw po yung pangalan ng 12 disciples. At bawat isa, meron ding mga perlas. Doon sa 12 gates. Meron din tinatawag na 12 foundations. No? Meron ding 12 different kinds of fruits. Doon sa Tree of Life, na nandun pa rin sa New Jerusalem. Meron daw po 12 uri ng mga prutas na bunga ng isang punong kahoy ng Tree of Life, mga kapatid. So, etc. Marami pang iba. Kapag binanggit po ang number sa Book of Revelation, kalimitan po iyan ay literal ang interpretation. Pero tingnan natin 244,000. Ito po ba ay literal din, katulad ng iba? But the number 144,000 is indeed a unique number, associated primarily with the people of God at the close of the cosmic conflict and who bear the seal of God. Ano po sabi rito? Ngunit yun daw pong 144,000 is indeed a unique number. Associated po kasi ito, connected primarily dun sa people of God sa last days. No, dun sa pangbuong sanlibutang labanan na dala-dala po nila yung selyo o tatak ng Diyos, mga kapatid. Take note the seal of God, no? Yung isa pang description po ng 144,000 ay dala-dala nila po ang selyo ng buhay na Diyos. Some interpreters maintain that the great multitude and the 144,000 daw po are the two different groups. Sabi nila, mayroong 144,000 na nakita si John. Paglingon niya sa kabila, meron po siyang nakitang great multitudes. Sa wikang Tagalog ay lubhang karamihan. Kaya sabi ng iba nag-interpret, meron palang 144,000 na galing sa 12 tribes of Israel, 12,000 each. So it comprises the 12 tribes. So 12 times 12,000 is 144,000. Tama. Sabi niya, so kung tayo ay hindi Israelita, sabi ng iba nag-interpret, hindi tayo kasama sa 144,000. Pero huwag kayong malungkot, sabi ng ibang nagtuturo. Dahil paglingon ni John, nakakita pa siya ng different groups na yung tinatawag niyang great multitude, lubhang karamihan. Hindi niya mabilang yung bilang nila. Hindi niya ma-identify yung bilang nila. Basta ang description lang niya ay great multitude. While others argue that 144,000 and the great multitude form one and the same group. Sabi nila, hindi. Isang group lang yan. Yung 144,000 sa great multitude, isang group lang yan. Hindi yan separate na groups. Yun naman ang argumento ng iba na nag-interpret po nitong 144,000. The number is the symbol and the great multitude, sabi nila, the literal reality. Yung daw pong number ay symbol, yung 144,000, simbolo lang yon, hindi siya literal 144,000. Pero yung great multitude, ito yung literal reality, sabi nila. Kasi yung 144,000, mabibilang mo ba yon per head? Mahirap nga naman talaga. Unless sabihin ng Diyos na, o yun, nakikita mo yung sa kabila na yan, dyan, ayan ay 144,000 ang bilang, huwag ka na mag-head counting. 144,000 yan, pero itong nandito sa kabila, hindi mo mabibilang. Wala namang ganun pong binanggit kasi kay John. Kaya sabi ng ibang nag-interpret ng Revelation, in particular sa 144,000 theological issue, itong issue sa 144,000, sabi nila, yung number 144,000, symbolic. Pero yung great multitude, yun yung literal reality niya. Kasi kahit sino bang tao, siguro hindi mo bibilang yung 144,000. Kahit ngayon 1,000, mahirap bilangin eh. Kapag magkakadikit sila tapos gumagalaw, di ba? Mahirap bilangin yan. Unless maglalagin sila or head counting o pipila, mabibilang. Pero kung nandyan lang sila sama-sama, hindi mo sila mabibilang. Yung mga pulis, pwede nilang parang estimated lang. Pag naglagay sila ng drone sa taas, yung space na na-cover ng mga tao, halimbawa may mga rally, na-estimate nila kung ilan yung tao na mag-occupy sa ganong kalaking space. Sasabihin nila about, ganun. Pero hindi exact din. About 5,000 people ang nag-join sa ganitong Na-estimate nila, depende dun sa pagsukat nila ng space na na-occupy ng mga tao.
pero walang particular na number of people nag-occupy sa isang space. Okay, speculation lang, parang estimated lang po. Okay, tingnan po natin mga kapatid, itong regardless of possible interpretation, most people agree that, number one, they appear in heaven before Jesus, the Lamb, and the throne of God to give glory and honor to Him. So ito po yung naniniwala sila, itong 144,000 in great multitude, they appear in heaven before Jesus the Lamb and the throne of God. Nasa harapan ng trono ng Diyos Maaring nandun sila, nag-worship, nag-report, nag-worship sila. Ito nga, sinabi rito na to give glory and honor to Him. Kasi papasalamat itong mga naligtas na ito dahil sa pagliligtas ng Diyos sa ginawa sa kanila. So andun sila sa harapan ng trono ng Diyos at ni Kristo. So present talaga, di ba? Doon sa issue ng Trinity ba? Mayroon bang Trinity o Diyos lang talaga ang Diyos? Wala nang Kristo na hindi Diyos ang Kristo, ang Kordero. Pero doon sa throne of God, nandun din ang Panginoong Hesus na sa kanang panig niya. O yung kanang panig na inupuan na trono ng Panginoong Hesus sa kanang panig ng Ama, is symbolize authority. Pag sinabing kanang panig o kanang kamay, is symbolize parang next to authority. Yan, di ba? To give glory and honor to Him. So nagbigay galang sila, nagbigay luwalhati sila sa Diyos na nagligtas sa kanila. Ito yung kanila pong yung ginawa nitong naligtas na to, na 144,000 great multitudes. Number two, mga kapatid, they were not part of any religious system teachings, false doctrines at the same time of the end, represented by impure woman o yung tinatawag na spiritual Babylon. Kaya maraming symbolism dito yung binabanggit na hindi sila nakahawa sa babae. Yung babae na binabanggit doon, hindi naman ibig sabihin na hindi sila nag-asawa. Kundi ang babaeng tinutukoy doon, posible ay yung impure woman, yung babae na pinag-aralan natin nakaraan, yung Babylon, yung last nating meeting, yung babae na may nakadamit na pula, na nakaupo doon sa hayop, sa beast, na meron siyang daring na suot, na may mga aritos o alahas sa kanyang katawan, na may itinataas siyang malaking kopa na may alak, na yung alak na hawak niya ay simbolo ng mga maling doktrina. Nang sabi doon ay pinainom niya ang lahat ng mga bansa at nilasing niya sila. So itong 144,000 in great multitudes, sila po mga kapatid ay mga hindi nahawa sa harlot woman o yung impure woman. Ibig sabihin, hindi nila tinanggap yung aral at maling doktrina ng babaeng haliparot, yung impure woman. So sila nag-represent, kaya tinatawag po sila na pure woman. Kasi yung naligtas na yon ay kumakatawan sa babae na ikinasal kay Kristo. Yung true church, yung remnant church ay kumakatawan sa babaeng malinis. No? Ibig sabihin nun, nadalisay ang kanilang buhay, yung kanilang character na qualify makarating sa langit dahil naisuot nila at naingatan nila ang white raiment o yung white cloth na simbolo ng katuwiran ni Kristo na tinanggap nila nung sila po ay kumilala sa ating Panginoong Hesus. Okay, meron ditong quotation mula dito sa kay Sir Renjuri Nunez, sabi niya, mula sa Great Controversy, page 165, second paragraph, and beyond is the great multitude, which no man could number, hindi nga mabilang of all nations and kindreds, mula sa iba't ibang bansa at lahi. At ang sabi rito ay, and people and tongues, before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands. Revelation 7 verse 9. Their warfare is ended. Natapos na. Their warfare is ended. Their victory won. Kaya nga meron silang palma sa kamay Yung laban nila sa spiritual battle against Satan, natapos na. Yung nanalo sila sa labanan kasi sumandig sila sa makapangyarihan tagapagtanggol ang ating Panginoon Jesus. They have run the race. Tinakbo nila yung takbuhin nila and reached the prize. So, tinanggap nila yung kanilang gantimpala. The palm branch in their hands is a symbol of triumph. Tama po yung sinabi natin kanina, no? Yung palma sa nahawak nila ng mga naligtas na yon ay simbolo ng pagkatagumpay, sabi ni Ellen G. White. The white robe, an emblem of the spotless righteousness of Christ which now is theirs.
So, tama po. Merong backup yung ating explanation kanina. May backup po mula dito sa Great Controversy, page 665, paragraph 2. Inatin sa atin ni Sir Real Jury Nunez. Thank you so much for additional backup or readings dito sa ating pong study. Sabi pa niya ay hindi mabilang ng tao, pero sa Diyos bilang niya kahit ang mga buhok sa ulo or buhangin sa dagat. Tama yon. Tama po. Hindi mabilang ni John kasi siya nagsusulat eh. Hindi niya mabilang yung dami ng mga tao na yon, pero ang Diyos, totoo yun. Hindi lang yung number of, specific number ng multitudes. Kung i-apply natin yung bilang ng Diyos kahit ang buhok natin, kahit yung buhok ng great multitudes, bilang ng Diyos yun lahat. Di ba? Amen? Amen po ba? Amen. Yes, ganun po ganun ka intimate, ka specific ang concern ng Diyos sa mga tao, especially sa mga naglilingkod sa Kanya. Pure faith represent virgins. Tama. Yung iglesia, yung babae na nakaputing damit, na kumakatawan sa true church, kaya puti ang suot niya kasi iningatan niya ang dalisay na turo. Samantalang ang babaeng haliparot, ang impure woman na binabanggit doon sa Book of Revelation, ay nahawaan ng paganistic, yung mga pagan practices. Kaya po naging iba ang suot niya, mapula, di ba? At ngayon sinusuot din ngayon ng ng isang mga leader ng reliyon, yung kulay na yon, kulay pula, kulay ube, di ba? Minsan ganyan. They are called virgins because they profess a pure faith. Sabi sa Christ Object Lessons, page 406, paragraph 3. Supplied by Sir Jury Nunez. Thank you so much. Kita niyo po yung paliwanag natin dito ay back up din ng Spirit of Prophecy. Sabi naman ni Rodante Lazo, babae nakasakay may hawak na alak sa dragon, kupa, mga Roman Church. Tama po yun. Roman Catholic Church po yung kinakatawanan noon, na may daladalang mga aral, yung alak doon na hawak sa kopa ay mga maling aral, hindi unbiblical teachings na kanyang pinainom sa mga bansa. Ibig sabihin, itinuro at tinanggap ng mga bansa. Kaya sabi ng Biblia ng Revelation, pinainom niya ng kanyang alak yung mga bansa, ang mga wika at mga bayan, at sila'y nalasing. Ibig sabihin, talagang majority ng mga tao ay tumanggap sa mga maling aral. At yung alak na nagpalasing sa kanila ay yung pong mga maling doktrina blended with paganism, yun po yung tinanggap nila. Okay, sabi pa dito sa Early Writings, page 39, verse 3, paragraph 3, there I saw good old Enoch who had been translated on his right arm. He bore a glorious palm, on its lip was written. Nakalagay doon ay victory. Kita niyo po, si Enoch daw, nakita rin ni Ellen G. White doon sa langit, sa kanyang vision. He bore a glorious palm. May dala siyang maningning, parang napakaliwanag or talagang maningning na palma. On its lip was written, sa bawat dahon daw ng palma ay may nakasulat, victory. O, kita niyo po, tama po ang ating interpretation na ang hawak na palma ng 144,000 ay nagsisimbolize sa kanilang tagumpay laban sa pakikipaglaban sa kaaway ng Satanas at ganun din sa kasalanan. Okay, meron pa rito sa Evangelism page 196, paragraph 2, supplied by Sir Jury Nunez. Prophecy, the foundation of our faith. Ministers should present the sure word of prophecy as the foundation of the faith of Seventh-day Adventists. The prophecies of Daniel and Revelation should be, ayan, yung sinabi natin kanina, should be carefully studied. And in connection with the words, behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Kita niyo po yung ating kaninang sinasabi, meron sinupply dito ng mga references si Sir Jury Nunez. Thank you so much, sir, sa pagbigay ng supplement sa ating pag-aaral ngayong umaga. Hindi ko na nilagay sa slides So, okay, sige po, maraming salamat. Meron pa, may mga comment dito. Basahin niyo po sa comment section, nandiyan po yung aking mga binabasa na mga ibang mga references from the Spirit of Prophecy written by Ellen G. White. Sinasabi pa rito mga kapatid na yung puti ay kumakatawan sa pure church, so pure doctrines, mga kapatid. So ito na po yung binabanggit. Ituloy po natin, tuloy natin yung ating pag-aaral.
They did not prostitute themselves with the other theories, philosophies, and teachings contrary. Take note the word contrary to the word of God. They are virgins. Bakit sila tinawag na virgins? Kasi nga, hindi po sila nahawa ng mga aral ng haliparot na babae. Hindi nila tinanggap yung mga maling doktrina. Hindi nila po tinanggap yung mga maling filosofiya na hindi po sinasang-ayunan ng banal na kasulatan. Bakit nagtagumpay itong mga tao ito? Sila kasi mga people of the book. Sila po yung nagbabasa at ini-internalize nila ang Biblia. Yan po ang kanilang sikreto kung bakit sila nagtagumpay. Sumunod sila sa kordero na si Jesus, na kordero ng Diyos na nag-aalis ang kasalanan sa sanlibutan, sabi sa John 1:29. Saan man siya pumaroon? Ibig sabihin kahit hanggang sa masayang buhay, kahit sa malungkot na buhay, kahit sa pag-uusig, kung anong daan ang dinaanan ng Panginoong Hesus, saan man siya pumaroon, nilakaran niya yon. Kahit yung kanyang mga ministries, pumupunta sa mga bedside, sa mga may sakit, nagpapagaling ng mga may sakit, may karamdaman, naglilingkod sa mga tao, nagpapakain siya ng mga nagugutom, nagpapagaling ng mga may sakit. Yan, trabaho nating mga chaplains, di ba? Trabaho ng mga pastors. Pag sinabi nating nilakaran nila, sinunod nila ang mga yapak ng Panginoong Hesus ng Kordero, ibig sabihin nun, trace back tayo sa buhay ng Panginoong Hesus. Ano bang ginawa niya? Ano bang mga bakas ng Panginoong Hesus? Saan ba matatagpuan ng mga bakas ng Panginoon? Nandun sa lugar ng mga may sakit, mga patay na binuhay, mga nagutom na pinakain niya, mga inalihan ng demonyo na pinagaling niya, doon matatagpuan ang mga bakas ng Panginoon. During his 3.5 years of his ministry, mga kapatid. Meron pa quotation dito mula sa Evangelism page 365, paragraph 2, Babylon has been fostering poisonous doctrines, the wine of error. Kita niyo po, yung supplied na naman yan. Yung binabanggit natin kanina, na yung babaeng haliparot, the impure woman, the harlot woman, sa Biblia, sa Revelation, na may dalang kopa, na may alak, yung alak na dala niya ay poisonous doctrines. Ibig sabihin ng poisonous, ano bang what comes in your mind kapag binanggit ay poisonous? Diba dangerous? Ano po? Kapag dangerous, ano po yan? Pag nainom mo yung poisonous na alak, ano po mangyayari? Ano po mangyayari mga kapatid? Kung gising pa kayo. Lason po kayo, Pastor. Yes po. Pag nalason ka, ano mangyayari sa'yo? Mamamatay. Mamamatay ka talaga. Di ba? Ay po. Yun po, talaga mga kapatid. Pag nakainom ka ng kahit masarap na inumin na hinaluan ng lason, mamamatay ka. Ay itong doktrina po, mga maling doktrina, false hope, false doctrines, pagan doctrines. Kapag natanggap mo yan at pinanghawakan mo yan at kinamatayan mo na yan, mahirap yan kasi yung maling doktrina ay magdadala sa atin sa kapahamakan. Yung maling pagkakilala sa salita ng Diyos na haluan ng mga filosofiya, mga turo at aral ng demonyo na ginagamit ng mga tao ngayon ay nakamamatay, mga kapatid. So yun nga lang, maniwala ka na na ang kaligtasan ng tao binabayaran. Paano kung mahirap ka lang? Wala kang pambayad sa misa para maligtas ka. O yung namatay na mahal sa buhay, ipapagpamisa, babayaran. Yun nga lang paniniwala mo na si Kristo ay hindi Diyos Mapanganib yun. Si Kristo magliligtas, tapos sabi mo tao lang. Mapanganib yan. Sabi mo rin sa 1888 725.1, sabi ito, what is that wine? Her false doctrines she has given to the world a false Sabbath, yung Sunday, instead of the Sabbath of the fourth commandment, and has repeated the lie Satan first told to Eve in Eden, the natural immortality of the soul, many kindred errors she has spread far and wide, teaching for doctrines the commandments of men. Tama po. Yung pagpapalit ng Sunday sa Sabat ay isang maling filosofiya ng tao. Tao ang naglipat, pero maraming tao ang sumunod at nilalabanan nila ang utos ng Diyos na Sabat. Mas gusto pa nila sundin ang
inutos ng tao sa ipinalit na false Sabbath. Yung doktrina po ng immortality of the soul ay talaga pong nakamamatayan. Bakit? Imagine mo naman, gugustuhin mo bang mamatay na nakahanda, tinanggap si Kristo? Kung alam mo rin lang naman may mananalangin para sa iyo, na pwede naman palang lumipat ang isang tao mula sa impyerno papuntang purgatorio pag ibinayad mo sa simbahan, misa, tapos unti-unti makakarating din ng langit. Ay ako nang magsisi. Kung may mga mahal sa buhay man ako magpipray para sa aking kaligtasan, lilipat ako sa langit, ay hindi na kailangang magsisi bago mamatay ang tao. May spoiled na lang lahat. Tama po, nakamamatay ang mahiwalay sa Panginoon. Tama po. Kasi kung hiwalay ka kay Kristo, wala ka talagang buhay. Sa John 15 verse 5, wala kayong magagawa kung wala kayo sa akin, sabi ng Panginoon Jesus. Without me, you can do nothing. Dun sa 1 John 5:12 and 13, ang kinaroonan ng anak ay kinaroonan ng buhay. Ang hindi kinaroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroonan ng buhay. Meaning to say, kung ang tao ay hiwalay kay Kristo, wala siyang buhay. Ang buhay ay nasusumbungan lamang kay Kristo, mga kapatid. Kaya nga sabi sa John 11 verse 25, I am the resurrection and the life. Sabi ng Panginoon Jesus, ako ang buhay at ang pagkabuhay na maguli. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat mamamatay, may assurance, gayon may mabubuhay siya. Ang sumampalataya ay bagamat mamamatay, mabubuhay siya. John 14 verse 6, sinabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, sabi ng ating Panginoon Jesus. So they were covered by the righteousness of Christ. Represents by the white robes they wear. They wear po yun. Sila po ay nabalutan ng katuwiran ni Kristo na kumakatawan doon sa puting damit na suot-suot nila. Mahalaga yung mga kapatid, di ba? So number 5, they defended God's truth before the whole world despite opposition. Pinanghawakan nila ito. Yung katotohanan ng Diyos, pinanghawakan nila ito. Kahit pa maging buhay nilang kapalit. Kept their allegiance to Jesus Christ. Yung katapatan nila ay iningatan nila and proclaim His end-time truth, which includes the seventh-day Sabbath as the true day of worship. Kita niyo po yung Revelation 14:6-13. Meron dyan 3 anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may dala-dala pong mabuting balita, end-time message, last appeal of God. Nandun po yung fear God and give glory to Him. Matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluhatian sa Kanya. Give glory to Him, ayun yung health message natin. Yung mensahe ng pangkalusugan. At yung give glory to Him, yun nga po, health message po yun. Fear God, matakot sa Diyos, and worship the Creator of heaven and earth. Pinababalik ang tao na sumamba sa lumalang ng langit at ang lupa, hindi sa mga nilikha ng kamay ng tao. Pinaalis ang mga tao sa pagsamba sa mga ginawa ng kamay ng tao. Sa mga rebulto, sa mga kayamanan, sa salapi, sa mga investment, sa mga lupain, o sa mga material things. Pinababalik ang tao na sumamba sa lumalang ng langit at ang lupa. Pag pinag-usapan po ang worship, pumapasok po dyan ang Sabat, di ba? Sabat talaga, kasi bakit nilikha ng Diyos ang Sabat? Upang alalahanan natin na siya ang lumalang ng langit at ang lupa. Tingnan niyo po yung Exodus chapter 20 verses 8-11. Bakit dapat ipanghili ng Sabat? Dahil nilikha ng Diyos sa 6 na araw ang langit at ang lupa at nagpahinga siya sa 7 araw. So Sabat pa rin pagdating sa issue ng worship. Actually, sabi rin po sa Spirit of Prophecy, the great controversy, dalawang malaking kamalian ang gagamitin ni Satanas para dalhin ang mga tao bilang kanyang mga tagasunod. Bakit? Sindami ng buhangin sa dagat at bituin sa langit ang di maliligtas. Ang dahilan sa dalawang pangunahing kamalian na dinala po ng kaaway ng Diyos at gumamit siya ng mga instrumento ng mga simbahan. Yung Sunday sacredness and immortality of the soul. Tandaan niyo po yung mga kapatid, tayong mga chaplains and pastors, dapat alam natin ito na ang gagamitin ni Satanas sa last days na pandaraya, immortality of the soul and Sunday sacredness. Ang paniwalain na mga taong namamatay, hindi talaga patay. Magala-gala lang.
Yan ang pundasyon ng spiritualism, mga kapatid. At sa last days pala, bago dumating si Christ, soon, before the second coming of Christ, bababa ang mga magta-transform, impersonation, ang tawag doon. Bababa ang mga alagad, mag-impersonate ang mga alagad. Pero hindi sila yon, mga bad angels. Kung bababa sila, sabihin nila, oy, linggo na pala talaga, hindi na Sabado. Ang kakamayan yung mga tao, and then magpapakilala sila, si Apostle Pedro ako si Apostle Pablo. Magpapakilala sila, yung mga great believers, Bible characters, magta-transform sila. Sasabihin nilang, binago na nga ang Sabat, linggo na talaga. At meron ding magaganap na impersonation ng second coming. Si Satanas ay mag-impersonate, at gagayahin niya yung second coming of Christ. Ang pagkakaiba lang, hindi siya bababa sa lupa. Ay, bababa siya sa lupa. Si Jesus Christ ay sasalubong tayo sa lapahap ng langit. So yun yung pagkakaiba. Dapat makita po na tayo ito, mga kapatid. Makita natin to. Sabi ni Roberto Ritoya, kapag humiwalay tayo kay Kristo, humiwalay din tayo sa perfection niya. So magiging hindi tayo worthy sa langit. Tama. Alam niyo po yung sa mga proceed natin, o sa Bible study natin, nakakalungkot eh. Pag nag-a-appeal tayo na tanggapin ng mga tao si Kristo, yung hindi sila tatayo para kay Kristo, akala nila si Kristo lang tinanggihan nila. Yung pagtanggi nila kay Kristo, tinanggihan nila ang lahat. Tinanggihan nila ang buhay na walang hanggan. Tinanggihan nila ang langit. Tinanggihan nila yung kawalang kamatayan. Yung lahat ng package ng regalo ng Panginoon na ihanda para sa kanyang bayan. Tinanggihan lahat nila yon. Sabi rito ni Rodante Lazo, sinira ng mga Romano ang Sabat at pinalitan ng Sunday. Iba ang tao, sumunod nagtago. Ang iba sumunod sa Romano. Iba pinapatay, Romano sumusunod sa ating Panginoon. Okay. Deception faith, sabi dito ni Sharon Torres, separate us from Christ. I am the way, the truth, and the life, says the Lord. Sabi naman ni Real Jury Nunez, they teach error that is deadly poison to the soul and teach for doctrines the commandments of men. Early Writings 124, paragraph 3. Deception separate us from Christ. Sabi ni Chaplain Sharon, Sabbath is a sign between God and His children. Tama. Exodus 20, 20, and 12. Diyan makikilala ang God's people. Kaya sa Revelation 14 verse 12, dinescribe din po ni John kung anong karakteristik ng mga maliligtas na yon. Yun niyo po yung 14 verse 12. Nakalagay dito. Sabi rito ay, narito ang pagkatyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. May dalawang identifying mark dito, mga kapatid. Ang nalabing bayan ng Diyos sa mga banal na nakita ni John the Revelator. Narito, ibig sabihin, behold. Nakita niya talaga mismo na yung mga naligtas, sila yung mga commandment keepers. At meron din lang sila mga believers, may pananampalataya kay Kristo, kundi, o may pananampalataya kay Kristo, kundi sila po yung mga commandment keepers. Paano na yan? Sasabihin ng iba, wala na yung kautusan, hindi niya kailangan sa kaligtasan. Ay dinescribe ng Bible, commandment keepers, ang mga maliligtas. O kung sasabihin natin, maliligtas yung mga sa biyaya lang umasa at walang kautusan, walang pagsunod, walang obedience. How much more yung mga Sabbath keepers, yung mga commandment keepers, di ba? Napaka-unfair naman ng Diyos kung ililigtas niya yung mga faith lang at grace lang na walang obedience. Di ba? Mas ililigtas ng Diyos, siyempre yung mga obedient Christians kaysa sa mga ayaw sumunod. Di ba? Yun ang ano, para maging unfair talaga ang langit kung ililigtas pati mga masuwayin. At paano maliligtas yung mga iniligtas sa magitan ng biyaya tapos susuway uli? Iniligtas ka na, susuway ka pa eh. Okay mga kapatid. Sabi dito sa Great Controversy 582, paragraph 1, from supplied by Sir Nunez, from the very beginning of the Great Controversy in heaven, it has been Satan's purpose to overthrow the law of God. It was to accomplish this that he entered upon his rebellion against the Creator, and though he was cast out of heaven, he has continued the same warfare upon the earth to deceive men and thus lead them to transgress God's law, is the object which he has steadfastly pursued. Tama. Yung pagkagalit sa kautusan, talagang espiritu ni Satanas yun eh. Patunayan natin, 12 verse 17 ng Revelation pa rin. Tingnan niyo po kung sino kinagagalitan ni Satanas. Bakit maraming reliyon ngayon, kahit sa Protestant churches,
Ang daming galit na galit sa Seventh-day Adventist kasi tayo daw ay masyadong legalistic na sumusunod pa rin sa kautusan na wala nang kautusan. Yung sinishare kanina sinusunod pa rin ng ibang mga sekta ang Ten Commandments. Ano ba, Catholic Church. Sinusunod pa rin ang Ten Commandments pero yung ikalawa na nagbabawal na gumawa ng larawang inayuan para yukuran sila at sambahin, inalis nila yon kasi natatamahan sila dahil sa pag-adapt nila ng pagpasok nung kay Constantine the Great na pagano na nagpa-convert sa Kristyanismo, ipinasok din niya ang kanyang mga rebulto, imahen, at kinonvert na lang nila sa mga disciples, yung mga Bible characters, instead na yung mga pagan images nila. Ganon din po yung espiritong pumasok mga images pa rin po yon. Idolatry pa rin po yung kaso nun. So inalis nila yon para hindi sila masita. Ngayon para maging 10 uli, yung ikalawa inalis, umatras yung Sabat doon sa ikatlo, kaya sa kanilang mga 10 Commandments sa loob ng mga simbahan nila, ang nakalagay na ay mangiling ka kung linggo at iba pang pistang pangilin. Inilipat, umatras sa number 3 yung Sabat, pero naging linggo na, mangiling ka kung linggo at iba pang pistang pangilin. Sa iba naman ay mangiling ka kung araw ng Panginoon at iba pang pistang pangilin. Para maging 10 uli, hinati nila yung thou shall not covet, the neighbor's wife, neighbor's goods, etc. etc. Hinati yon para maging 10 uli. So adulterated commandments of men na yan. Hindi na po commandments of God, mga kapatid. So tuloy po natin, no? Itong nalabing iglesia, yung remnant church na tinutukoy dito, na nag-represent din dito sa great multitudes and 144,000, ang characteristics po nila, they proclaim His end-time truth, which includes the 7-day Sabbath as the true day of worship, Revelation 14:6-13. Ano pa? All these points suggest that we are dealing with a symbolic number that represent the end-time people of God on earth. So mga kapatid, maliwanag yon. So 10:07 na. Pero pag gustong magtanong or magdagdag po sa ating discussion, baka bigyan pa tayo ng mga ilang minuto para entertain po natin yung mga katanong. Doc Arnel. Yes po. Liwanag. Roberto Yes, Rico. Doc. Pwede magtanong? Sige po, tanong. Nandiyan naman si Doc Raja, sasagot Sige po. Doc Arnel, baka pwedeng mahingi yung full ano mo down sa history para magkaroon ako ng i-review. Thank you. Ito po ba presentation ko? Opo, yung i-post ba? Yes, Doc. Yes, Doc. Sige po. Pwede nyo i-screenshot yan. Saka recorded po yan. Pwede ko rin i-share yan. Ilang slides na naman yan. Pwede ko po yung i-share sa yan po sa sa GC ng sa GC ng Understanding the Book of Revelation. Sige po, okay po. Okay, remind nyo lang ako Thank you, Doc. Okay, welcome. Anybody? Meron pa kung gusto mag-share o reflection? Thank you so much, Sir Nunez, sa inyo pong mga supplied quotations from Spirit of Prophecy. Nakatulong po ito ng malaki sa ating enlightenment. Magtanong lang po ako, Doc. Yes Pwede po. po Excuse me po. Sino po ito? Si Yung ano po, Doc, itong Ronald. Sige po, Sir Yes. Ronald. may GC po ba tayo dito sa ano po, may Understanding the Revelation? Meron po. Magpa-add na lang po kayo doon sa nag-invite sa inyo na dating estudyante ay yung old student natin. Ay, magpa-add lang po ipopost kami. natin doon ito. Ipopost natin. Libre po ito, libre. Kung gusto niyo po yung actual presentation, mag-avail kayo ng pay-per-view, yung PPV. Optional lang po yun hindi po yung compulsory. Kung gusto niyo pong ma-access lahat po ng mga recorded videos, mag-avail kayo ng PPV, pero yun po ay optional lang para sa mga gusto lang mag-avail. Anybody? Meron pang gustong mag-share o magtanong? Hello, Doc. Pwede po magtanong? Ay, mahirap magtanong ito si Chaplain Chris Macam. Sige po, sige po. Ay, pangaralan din na, Doc. Kung ito ay clarification siguro. Nabanggit po kanina doon sa 144,000 na dito sa ating topic ay they have the seal of God, sabi niya, Doc. So, pwede kaya natin i-conclude na ito ay mga Sabadista. Pangalawa, Pwede Doc, po sa balang araw, di ba po, in God's grace, tayo ay maliligtas.
Saan po kaya tayo makakasama? Doon sa 144,000 o doon po sa great multitude? Okay. Saan ba tayo makakasama sa 144,000 great multitudes? Ang magdi-decide po kasi yan ang Diyos kung saan talaga tayo makakasama. Kasi kung totoo yung interpretation na isang grupo lang talaga yan, siguro hindi na natin concern kung saan tayong grupo kasama. Kung dalawang group man yan, hindi na natin siguro concern yung kung saan tayo makakasama. Ang mahalaga, nakasama tayo. Nandun tayo lahat sa taas, di ba? Nasa langit tayo lahat. Yun ang aking pananaw doon. Kung mapasama tayo, kung separate group ang 144,000, kasi parang special group kasi yun May mga, bagay lahat din naman may alpa Lahat din naman may harp na tutugtugin sa worship time Meron din lahat na pahawak na palma So meron lang kasi, kung titingnan mo lang kasi sa description ng Revelation, parang super special talaga 144,000. Pero kung titingnan mo yung characteristics po nila, almost the same lang po. Kaya naniniwala ako, it's either of the two groups, basta ang mahalaga doon, nandun tayo sa mga grupo ng mga naligtas. Hindi tayo sa mga naiwan. Okay? Okay, ang isa pang tanong niyo po ay, ano po ba yung seal of God? Yung Doc, doon sa 144,000 kasi nabanggit na they have the seal of God. So parang ang naiisip ko doon, Doc, ay siguro itong mga ito ay mga Sabadista. Kasi yung seal of God, alam natin na yun yung Sabat Opo. May binabanggit kasi po yan sa Bible. Thank you so much. Sa Bible kasi may binabanggit. Yung tanda ng Diyos sa kanyang bayan ay Sabat. Para makilala ang Diyos na nagpapabanal sa kanyang bayan, inilagay yung Sabat. So pag nangingiling ka ng Sabat, ikaw ay lingkod ng Diyos na tinandaan niya na ikaw ay kanyang bayan. Di ba? Yan ang ating palatandaan, ang palatandaan ng Diyos. Sa Yes, Ezekiel Doc. chapter 50, verse 12 and 20, bukod dito ibinigay ko naman sa kanila ating mga Sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila upang kanilang maalaman na ako Diyos na nagpapabanal sa kanila. At dun sa Isaiah 56 verse 2, may binabanggit din doon, upang maging aking mga lingkod, bawat nangingili ng Sabat at nag-iingat ng aking tipan. Yan yung ang binabanggit, ang inaangkin ng Diyos na kanyang mga lingkod ay yung bawat nangingili ng Sabat. Pagdating po dun sa seal of God, mga kapatid, ay naniniwala tayo na lahat ng naliligtas talaga, yung mga naligtas talaga doon, sila yung mga commandment keepers. Sila po yung mga sumusunod sa kautusan ng Diyos kasama ang Sabat. Pero pagdating doon sa sealing, yung may seal of God, iba po kasi yung tanda at may tanda at tatak, nagkakapareho din yan sa ibang mga translation sa Bible. Pero ang nagtatak kasi doon yung Holy Spirit yung sa sealing, pwedeng yun ay yung settling from the truth. Ibig sabihin, tinatakan ka na yung talagang paniniwala mo, kahit kamatayan mo na yan, kahit na anong gawin sa'yo, sunugin ka man, tinatakan ka ng Holy Spirit para ikaw ay maligtas. Sealed by God. So, silyado na, hindi na pwedeng maagaw ng sino man. Okay. Yung pagkakakilanlan, kung sa Diyos ka o hindi, sa panahon natin ngayon, sa dami-dami na nagkiklaim na kami sa Diyos, ang Ama ay aming Panginoon, Diyos namin siya, kami kanya rin, kami kanyang mga anak. Ang sabi naman ng Panginoon, ang dami nyo naman nag-aangking anak ko, pero kayo naman ay mga masuwayin. Ang kiniklaim ko na anak ko, itong tinandaan ko. Kung anak kita, mag-keep ka nitong Sabat para may tanda ka rin na ikaw ay anak ko. Ako nagpapabanal sa iyo. Pero sa sealing po, yung sealing ng Holy Spirit yun yung tinandaan ng Diyos para sila ay maligtas at sinelyuhan na talaga para kahit anong gawin sa kanila, sunugin man sila ng buhay, patayin sila, ibubuhis nila ang buhay nila dahil sa tinataka na sila ng Diyos para sa kaligtasan. So meron din pong meron ding pagkakaiba, may mga similarities. Pero ang description ng Bible, ng mga maliligtas, naniniwala po ako, commandment keeper sila. Pero hindi po naman ang sinasabi na ang lahat ng maliligtas ay nakapag-keep ng Sabat sa lupa. Hindi po. Maraming surprises sa heaven. Merong mga hindi naabot ng light o liwanag tungkol sa Sabat na namatay sila, pero nilakaran nila yung liwanag na alam nilang tama, nilakaran nila ng tapat, pero namatay sila na hindi naabot ng truth about Sabat. So yun po masasabi ko po. Huwag nating isipin na exclusive ang langit na pupunta lang doon mga Sabbath keepers, commandment keepers, hindi po. May mga through the grace of God, lumakad sila sa liwanag na tinanggap nila, they are qualified, they were qualified to accept the reward
para sa mga banal ng Diyos, mga kapatid. So, okay po ba? Overtime na yata tayo. Amen, Doc. Thank you. Okay, Hello, welcome, Doc. welcome. Yes po, yes Hello, po. Doc. May tanong ako, Doc. Yes, Sa yes po. si Glenn po ito. Sa ating Si Glenn paniwala, Doc, Lumacod. po, sa karamihan, Excuse me mga kapatid, no? Pray tayo na ba? Kapatid po kung nandyan na si, si Or- Prof. Camacho. Pag nandyan na si Prof. Camacho, Stop na tayo. ay nasunod na po ng Sige mga po, hindi na po ba si questions. Prof? Camacho? Para hindi po tayo maano ng time. Wala Ano po pa si po Prof Camacho? nakain. I-check nyo lang po. Pag nandiyan na po, pag wala pa, pwede pa siguro tayong extend ng konting minuto para i-interview natin yung iba pang questions. Okay, Wala Doc. pa si Prof? May Wala pa si tanong. Prof Camacho? Doc, may tanong ako, Doc. Sige po. Sir Alberto? Sir, Doc, nagtanong ako, Doc. Pwede? Isa-isa lang po muna. Sino po ba yung recognize ko kanina? Ako po, Doc, si Glenn. Si Glenn. Si Sir Ben muna po, nauna. Sige po. Yung karamihan sa paniniwala natin, saan talaga tayo? Doon sa 144,000? Ina lang ang atin basta faithful tayo sa pag-alagad. Ang tanong niyo po ay saan ba talaga tayo? Na grupo? Opo. Saan tayo? Doon sa karamihan na paniniwala natin. Kasi sa iba, yung ibang pastor, nandoon tayo sa 144. Yung ibang pastor din, nandoon tayo sa the great multitude. Sa'yo, Doc. Hindi po kasi natin ma-desisyon ngayon kung ano talaga ang saan tayo ilalagay na grupo ng Panginoon. Kasi kung i-apply natin na kasi may nag-interpret din na literal yung 144,000. Kung i-apply natin literally po 144,000, galing yung sa 12 tribes of Israel. So kung sasabihin natin galing ba tayo sa 12 tribes of Israel, kung sabihin natin na hindi tayo qualify sa 144,000 kung i-interpret natin literally. Pero kung literally na-interpret po yon, hindi tayo qualify sa 144,000. Pero may pag-asa tayo dun sa great multitudes. Kung dalawang grupo talaga sila. Okay? Kasi iba-iba nga interpretation. Yung pinag-aaralan natin lang dito, ang focus ng pag-aaral po natin ay sa karakteristik nila. Hindi po sa, ano ba ito, dalawang grupo ba talaga to? Isang grupo ba ito? Literal ba ito, 144,000? Tingnan po, tinignan yung karakteristik nila. Ang pinakang focus ng ating study ngayon ay yung characteristics nila para makita natin kung saan ba tayo, kung tayo ba'y qualified na makasama. It's either the 144,000 or the great multitudes. Okay, dun sa, kung sabihin natin na literal, disqualified tayo kasi hindi naman tayo sa light. Pero kung ang pag-asa lang natin dun sa great multitude. Okay? Ayun po. Pero dun sa pag-decide kung saan tayo kasama, ang Diyos ang bahala po kung saan tayo lalagay ng group. Basta ang mahalaga po sa atin ngayon, sa aking pananaw po, personally, makasama tayo sa mga maliligtas kahit na saan mang grupo tayo ilagay. Kasi yung enjoyment ng great 144,000, enjoyment din natin pagdating sa langit. Yun din po yung ma-experience natin. Makakasama natin ang mukhaan ng nagligtas sa atin. Okay po? Satisfied po ba kayo sa sagot? Doc, so by God's grace, kahit saan tayo, doon na lang tayo sa the great multitude. Basta makapasok tayo by God's grace. Yes. Yes po. Doc. Opo. So, yun po. Yun po ating ano muna. Okay. Sige po, next. Doc. Si Sabi ng Alberto Di Pinado muna po. Okay, sige. Mute po na po. Salamat, Doc. Salamat, Doc. Bantayan niyo po baka pumasok na si Pastor, si Prof. Camacho. Stop na po tayo. Ayon, Doc, sa tusilin yan, na yung matitira lang buhay, yung 144,000 lang. Diba po tama, Doc? Matitirang buhay saan po? Ang 144,000, Doc, yun lang ang buhay pagdating ng Panginoong Isos. Saan po nabasa? Yun sa Revelation Ayon 10? sa 1 Thessalonian, ang sabi ni Paul, Yung chapter sa 1 Thessalonians 4? oo, ang sabi ni Paul, hindi lahat layo ay mamamatay. Opo. Yung ang sabi ng Panginoon, ang mabubuhay lang, yun ang 144,000 lang pagdating niya. Dahil sa 4:16,
pag tingog ng trumpita ng Panginoong Diyos, ang lahat ng namamatay ay mabubuhay sila muli. Mabubuhay sila muli yung lahat na namamatay sa Panginoong Hesus. Pero yung 144,000 ay hindi yung mamamatay. So, ibig sabihin po, ang qualified lang na pumasok sa 144,000, yung abutang buhay sa second coming. Hindi yung ibig sabihin. Yun lang sila ang mabubuhay. Ang Yan sabi ni Paul, bubuhayin. hindi lahat tayo ay mamamatay. Ibig sabihin, mayroong buhay talaga sa pagbalik ng Panginoong Hesus, ikang Tama coming po. niya. Tapos tama. bubuhayin niya lahat ang mamatay. Kay Kristo. Kay Kristo po. Sabi nila, ay buhay ay magkasama ng papuntang langit. Sabay-sabay na tayo roon. Ang 144 at yung binuhay na uli ni Kristo ay sabay-sabay na pumunta sa langit. Ayun yun ang sabi ni Ellen G. White. Ano pong reference natin, sir? Diyan yun Ano pong sa reference po yung nabasa niyo? aklat ng yung green ang cover noon. Desire of Ages po ba? Green o green Mayroon, yan, controversy? mayroon din sa Desire of Ages, sa Transfiguration. Paki-check niyo po yung reference para ma-check natin po yung context niya. Kasi po, kung sa Bible, wala po kasi binabanggit na limited sa 144,000 yung maliligtas sa second coming. Wala po binabanggit na one. Check natin yung context noon, yung nabasa nyo, kung yun talaga ang tinutukoy. Kasi wala pong specific na example bubuhayin sa yung abot ang buhay sa second coming. Baka po lang, tingnan natin po kung ano yung ano niya. May misunderstanding sa ating pagbabasa. Kasi ang pag-interpret po kasi ng Spirit of Prophecy, ina-applyan din po yan ng hermeneutics. Hindi rin po basta binanggit ni Ellen G. White na ganito, literal na po yun. Meron din pong principles na ina-apply. So thank you po sa pag-share Okay, niyo. Yun lang sir, pero yun lang ang nabasa ko. Sige po, ibigay niyo po yung reference sa atin para i-check po natin. Kasi wala po, as Adventist po, wala tayong stand po na yung bubuhayin sa second coming na namatay kay Kristo at saka yung abutang buhay, may specific number na 144,000. Yun lang sa First Thessalonians, Okay, sir. sige po. Sige po, thank you sa pag-share niyo po. Thank you. Prof. Camacho, diyan ka na po ba, Prof? Hello? Sige po, si Ma'am Maria de la Fuente. Okay po. Kanina po, ay gusto ko lang ma-clear na sabi na kanina na i-discuss nyo. Before second coming ng Panginoon, na magsasabi ng ay mali, ano na pala tayo, kailangan pala na natin ay kumbaga binago na, Sunday keeper na. Yung nanggagaling, sabi nyo kanina, nanggagaling sa taas. Mga sino yun na nanggagaling saan po? Gusto ko lang po i-clear na bago dumating ang Panginoon. Ano nga po? Paki-ulit nga po. Ang sabi niyo po kanina na bago dumating ang second coming, kaya marami ang mawawala maraming hindi maliligtas kasing dami ng buhangin at maniniwala sila na nagsasabi na hindi binago na, kailangan na pala natin na paniwalaan na ang instead of Sabbath is Sunday keeping na. Opo. Nasa ano po yan, Ma'am Maria? Nasa last day events po. Tingnan niyo po dun yung mga huling pandaraya ni Satanas. Sa mga huling mga chapters po yan. Nandun po, mababasa niyo po yon. Pati yung impersonation sa second coming. Si Satan na magpapakita siya na dumarating sa ikalawa. May glory din siya. Pero hindi siya bababa sa lupa. Nandun po yun, ano po. Tapos yung mga disciples na magta-transform din sila, yung mga bad angels mag-transform disciples. Kanila sa mga tao na binago na, Sunday na talaga, hindi na Sabbath. Nandun po yung sa last day events na Spirit of Prophecy writing sa Ellen G. White po. Ayun po yung mga deception ni Satan na gagawin niya sa last days. Okay. Yun Thank you po. Sa Revelation naman, binabanggit doon, gagawa siya ng mga himala na
makapagpapababa ng apoy, kahit apoy sa langit sa paningin ng mga tao. So may mga miracles siyang gagawin just to convince and deceive yung mga tao sa past days. Masyadong general lang po kasi yung yung sa Book of Revelation na description po ng pandaraya ni Satan. Pero kung gusto niyo makakita mga specific strategies ni Satan po, sa Spirit of Prophecy po, pinakita ko yung White sa Philippines, nakasulat. Nandiyan din po sa Great Controversy, yung last 5 chapters of Great Controversy. Nandiyan po niyo makikita ang mga specific na mga strategies na gagawin ni Satan para magdala ng aming tagasunod po sa kanyang hulihan. Okay po. Doc, Yes po. may isa pa po akong katanungan. Yes Pero po. hindi dito sa naging natin na i-discuss nyo po. Pero related pa rin to. Gusto ko lang ma-share. Bakit merong may sa child dedication na isang elder, ang ginagamit ay instead na ang gagamitin ay Bible verse na iyan po ay galing sa Panginoon. Bakit ang ginagamit Ellen G. White na kumbaga ay ipinafront na natin ang Ellen G. White na ang ating sinasamba kumbaga pinofocus instead na yung salita ng Panginoon sa child dedication. Minsan may pagsalita pa niya ay may pangisi-ngisi. Hindi, dapat pag child dedication, nandiyan po ang holiness, yung pagiging na talaga i-dedicate mo sa Panginoon. Nakuha niyo po? Pasensya na po na kung Maganda po yung outside tanong po niyo. the topic. Pero Pang ano po yan, functions administration and nandiyan leadership. na po kayo doon. Functions Sorry lang po administration leadership po na subject yan, yung tanong niyo. Pero yung sasagot na rin po natin kung meron pa tayong time. Yung paggamit po, siguro ang ginagamit yung child guidance na mga advices ni Ellen G. White, paano pinapalaki ang mga bata. Wala akong problema doon sa paggamit kasi naniwala man tayo sa yung tinatawag na inspiration ng Holy Spirit kay Ellen G. White. Pero kapag kasi tinataas na natin yung Spirit of Prophecy na parang mas above the Bible, katulad ng ginagawa ng mga offshoot, ay hindi na po yun balance. Kasi po ang greater light po yung Bible, ang lesser light ay ang sulat ni Ellen G. White. Although yung inspiration ni Ellen G. White po, hindi natin sinasabi na mas mababang inspirasyon. Pero pagdating sa authority, ay ang Bible po ang ating pinaka-main authority. Pero kung nagkataon po na meron siya mga favorite na mga passages na gusto niyang i-emphasize yung kanyang message sa dedication ng bata, yung mga advices po ng ating ni Ellen G. White, ay pwede po binabasa niya po yon. Binabasa po niya. Okay. Opo. Doc, Yan po. sorry ha, Okay lang. outside the topic ako, na parang nag-change na, pero gusto ko lang po ma-clear sa aking isipan. Opo. Doc, pwede po pahabol, Doc? Tanong po. Raymond Asigan. Sige po. Tanong ko po doon, Doc, sa ating itong 144,000 at yung karamihan nasa Revelation, ito po ba, di ba, future pa lamang? Ito ay ano po? Future po. Tama, future po. So, ibig sabihin po, wala pa pong mga nangaligtas na nasa langit na? Generally speaking po, wala pa po. Pero meron na pong mga nauna ang pumunta doon na nag-represent po. So may kinalaman po dito sa yung sa Juan 27:52 na nabuksan ang libingan ng bago si Jesus Christ na namatay sa cross. Yung mayroong mga banal na nabuhay. So, meron. Na umakyat sa langit. Opo. Opo, meron nga pong meron tayong paniniwala na yung mga nauna na sa langit na ilang mga tao. Yung mga crown of Christ victory over death. Di ba nung namatay siya sa'yo? Namatay ba yun nung nabuhay? Na meron ding nabuhay ng mga banal? Opo. Meron dong dalawang event kasi yun yung namatay siya, saka nabuhay siya. May mga nabuhay. May isang event doon na binabanggit na
Ang binabanggit ko sa ating lesson nung nakaraan na sila ay umakyat na sa ano, sa hindi na sila nakaranas ng kamatayan. So kung hindi nakaranas ng kamatayan, kung yun ay dinala sa langit, possible din. Pero sige. possible din po kasi talaga na meron talaga na sa langit, no? Kagaya nila Elijah, di ba? Sila Elijah, si Moses, sila yung mga nauna ng pumunta ron eh. So yung special group of people na nabuhay sa panahon ng kanyang kamatayan ba yun o pagkabuhay? Basta may nag-witness eh. Kamatayan. Nabuhay. Nung nabuhay siya, meron din mga nabuhay. Yung isang group doon namatay uli sila, yung isang group hindi sila karanas ng kamatayan. May possibility po sa ating mga lesson na nandun na sila kasi sila yung witness ng Christ triumph over death. Opo. So dito po sa may Apokalipsis 19:4, may pagkakatugma po kaya ito na yun yung mga nauna, yung mga nabuhay, yung mga namatay na nabuhay. Sinabi 4 at nagpatira pa ang 24 na matatanda. At ang 4 na nilalang na buhay ay nagsasamba sa Diyos na nakaupo sa luklukan, nagsasabi siya nawa, Hallelujah. Ito pong mga 24 elders, may topic po tayo rito. Itong mga 24 elders na tanong nandito sa Revelation 19. Kaya po hindi ko muna sasagutin po ito kasi pagka may naka-reserve po tayong topic dito. Thank you po. Sige po. Reserve po natin po kasi pag tinagot ko na, baka hindi na kayo papasok doon sa... Thank you po, Doc. Basta meron na pong mga nauna sa langit, pero yung majority, sa second coming pa yan at saka sa second coming ng Panginoon, yung majority ng iniligtas ng Panginoon, yung namatay mula kay Adan hanggang sa last days na namatay kay Kristo, plus yung aabutang buhay na naging tapat sila hanggang sa wakas, sila po yung babaguhin, ang namatay ay bubuhayin para sama-samang aakyat sa langit. So, nandun na po yung 144,000 at saka yung great multitude, sama-sama na po yan sa langit. Okay. Thank you po. Sige po, bigay ko na po yung time ulit kay Doc Ray kahit wala pa si ano. Thank you po sa inyong participation. Kahit nag-overtime po tayo. Thank you po, Doc. Thank you. Okay, welcome po. Doc Ray, Natulog ata si Doc. Na-end na po. Pa-end na po ng slide. Okay, wala pa ba si Prof. Camacho? Brother Rituya? Wala pa, Doc. Absent yata.